Good morning mga besh! Another day, another video, another vlog. So it's my first time na mag-voice over sa video na to, Char. So naisipan ko lang. And for today's video is, it's an ordinary day for me. Pumasok ako ng 8 o'clock and naisipan ko magluto ng maaga ng chicken shawarma kasi 4 hours lang ako mag-work today. Kaya prepare ko na ang lahat ng kailangan nila for dinner para makalabas ako ng 12 o'clock. Ayun nga, nag-shop na ako ng veggies, pinay ko na rin ng chicken. So, ang kulang na lang sa kanila is munguyain na lang nila, guys. So, habang nagluluto ako, syempre, nagtidy na rin ako ng kitchen para mas mabilis ang oras. And si baby, habang wala ako, ay ayun pala, nag-i-enjoy siya doon sa slide. Feeling bata, yarn. And finally, 12 o'clock is up and tapos na ako sa aking trabaho, kaya uwian na. Yan na talaga yung pinaka-exciting part lagi, di ba? Kung nag-work ka, yung uwian na. Kasi excited ako para sa lunch namin. Iniisip ko, habang naglalakad pa uwi, ano kaya yung lunch namin? Ano kaya yung niluto ni baby? So, mga 4 na hakbang lang naman, Char, yung bahay ni Amo pupunta sa bahay namin. And always, ang weather today is very nice. And ito namang baby na to, parang super excited na makita ako. Nag-video call yan! And eto na nga tayo sa exciting part. Malalaman ko na kung ano yung pagkain na niluto ni baby. Eto nga, na-ready na niya ang pinto. Alam niyang pauwi na ako, guys. Eto siya. Hello, baby. Busy-busyhan yan. Uli lang asawa yan. So, tinatanong ko siya dyan kung ano yung niluto niya. Sabi niya, magugustuhan ko daw. O, sige nga. O, ayan, combination yan, guys. Ang dami. At saka, hello sa napakaraming kanin. Ginoo ko. Eto na naman, ilang beses na kami nag-promise na hindi na kakain ng marami, pero lagi po yung failed kasi feeling ko nakatira lang kami sa Philippine area of responsibility. Kasi napakasarap lagi ng ulam na luto ng baby ko. Ayan, meron kaming luncheon meat, talong na galing pa sa kahapon na luto, at saka udong na galing din sa kahapon na luto, at saka yung broccoli na yarn. Eto na. Ito na yung exciting part, yung susubo ako ng kanin na pang malakas. At mayroon din pala kaming hotdog na in-order namin doon kay ate for only 30 each KD na 7 peraso yata. Shout out. Masarap siya, guys, kasi with cheese. Diba? At ang napakasarap na udong na galing sa Samar na siguro mga 5 months na yan sa storeroom namin, sa store box pala namin. Mayaman yan, storeroom, sa store box namin. Kaya niluto na ni baby, nag-request ako na paluto naman ng udong at siyang lalagyan ng sardinas. Ay, the best yan. Maparami ka talaga ng kain, Jai. Kaya kain. Kasi usually naman, hindi na kami nagbe-breakfast or pag nagbe-breakfast naman ako minsan tilang at saka isang perasong bread. Kaya swak na swak ang aming lunch. So habang kumakain pala kami, guys, ay pinag-uusapan namin kung ano yung magiging plano namin sa pagkahapon kasi nga 4 hours lang ako nag-work, so may time kami kasi 8 o'clock pa yung work din ni baby. So may time kaming gumala. Ang sabi ko sa kanya, gawin naman natin makabuluhan ang araw natin today, maglakad-lakad naman tayo. After nga namin lunch, nag-tea ako, guys. After lunch and tea, pasok sa room. Ang usapan, higa lang. Yun pala, nakatulog kami ng 2 hours. Hi. Another failed story, another failed plan na naman. So, never mind the walking and the hiking. So, dahil nga imimit namin si Angel for dinner, kaya yun, get ready na kami. Kasi ang meet-up na time namin is 6 o'clock, kaya nag-ready na rin kaming lumabas. At ayun na nga, nakapagbihis na si baby, nakapagbihis na ako, at nakapag-makeup ng very, very light kasi ang kakainan namin is dyan rin lang naman sa kapitbahay namin, dyan sa tapat ng Sheraton, sa tapat lang, guys, kasi hindi namin afford sa Sheraton, kaya doon lang kami sa Itamama, doon kami magdi-dinner kasi nakaplan na yan ng matagal na. Siguro after New Year, nagplan na kami na nakakain nga, na magdi-dinner nga kami sa Sheraton, not Sheraton, Tita Mama. So, kapitbahay siya ng Sheraton. So, ang usapan namin, aantayin namin si Angel doon sa malapit sa
blue, but since nasa bus pa sila, so pag-usapan namin ni baby na mauna lang kami at para makapag-reserve kami ng upuan. So dahil nga medyo matagal pa siguro sila Angel, kaya nag-order na lang kami, nauna na lang kami nag-order kasi nga si baby is papasok siya ng 8 o'clock. Super like ko ang ambience ng Itamama. Dito promotion to guys, no? Nagustuhan ko lang talaga yung ano nila, yung ambience doon sa resto nila. And yung food, of course. Ang sarap. Nag-order si baby ng chicken with cheese and rice. And nag-order naman ako ng beef curry with rice na hindi ko medyo nagustuhan kasi ewan ko, yung last time na nag-order kami is very, na lang naman, very masarap siya kasi less yung spicy niya. Ngayon, medyo nadagdagan yata yung pagiging spicy niya. Pero, of course, naubos ko pa rin. So, nag-order kami ng mango smoothie and yung red bean na may milk. And it's always masarap siya, guys. Nag-order na rin sila Angel pagkadating ng ng order namin at nauna naman kumain si baby kasi kailangan na niyang pumasok. And habang kumakain kami, very chika, very chismis, very catch up, ganyan naman talaga lagi ang labanan. Pag-usapan ang mga buhay-buhay kasi very, very soon guys, sa Tungfok na kami titira at kasama nga namin si Joanne at si Angel sa bahay. Kaya this is a good way of bonding and of course, para na mapag-usapan namin kung ano yung magiging plano namin para sa magiging bahay namin very, very soon. And habang ino-enjoy namin yung pagkain, ang dami namin na pag-usapan. Anong palabas na kami, nakakita kami doon ng sign na welcome to take yung flowers. Kaya ayun, hindi na kami nag-atubili pa, kinuha na namin. Akala namin, 1, 2, 3 lang kukunin namin. Naparami pala kasi ang ganda pala pag isang bunch ang kinuha mo guys. Total, libre rin na naman. Bakit hindi pa tayo kumuha? Diba? Sa panahon ngayon, akala ko wala ng libre. Ay, sino bang mag-aakala na makakakuha kami ng libreng flowers? Very colorful pa. Kaya tinodo na namin. Kumuha si Angel, kumuha si Joanne, kumuha rin ako. And very combination yung kinuha ko. Kaya dahil nakakuha ako ng fresh flowers, ay minumen ko yun sa mga selfie guys. At ito na nga, time na magsundo ako sa aking baby. Kasi nga, nasanay na yan siya na sinusundo ko talaga sa trabaho. Kasi parang nalulungkot yan siya guys pag hindi ko sinundo. Yan na talaga yung nag-routine namin. At ito na nga yung baby ko. Naglalakad, parang hindi galing sa trabaho ang pormahan niya. Eto na. So, bigla kong naisipan tong bibigyan siya ng flowers. Na-instant siyang luluhod ako ang lumuhod. Ang sabi ko dyan, will you marry me? Hindi siya sumagot. Hala, nagdalawang isip ang bata. Kaya, inulit ko ulit. Hi, sabi ko, will you marry me? Hindi pa rin siya sumagot. Kaya hinampas ko na lang ng bulaklak yung niya. Pinilit ko talaga siya na mag-oo. Whether you like it or not, the sun will rise or else magbaoy-baoy ako dito. Hindi ko alam kung taos-puso ba yung pag-oo niya or nag-oo na lang talaga siya kasi wala siyang choice. Kasi nakita naman niya doon guys na nagmaoy-maoy na ako. So, berikwento siya, sabi niya kung totoo talaga, hindi yun prank. Bakit nagtumatawa ka? Kaya hindi daw siya nag-idol kasi tumatawa daw ako. Sus, ganun lang siguro kababaw yung pagmamahal niya sa akin. Bigla akong napaisip ba? So, yun nga, nagpaliwanag ako sa kanya ng mga flowers na yun na nakita lang namin doon sa doon lang sa may tapat niya ng Sheraton, doon sa labas ng Itamama. Sabi ko, nag-practice pa lang ba ako ba kung talagang mag-aido-aido ka ba agad pang mag-propose ako? Sus, kailangan pala pang mag-propose ka guys, na meron na akong idea ngayon, dapat hindi ka mag-ismad, dapat seryoso ka talaga. Siguro kailangan talaga matching-matching crying ba? Ay para mag-oo agad yung baby ko. At least, nakapag-practice na ako. Sa susunod, siguro tutuhanin ko na to kasi pag hindi talaga siya nag-oo, ay iwan ko na magbaliktad talaga ang mundo. Ayun, that's all for today's video. Thank you for watching and see you till next vlog. Bye-bye!